Kasden fans! Saan kamusta po kayo? Nawa po ay okay lang po kayo sa inyong tahanan, paaralan, sa trabaho. Ito po, pag-uusapan nga natin itong gaano kamahal at nakakalula yung presyo mga sombreros ng OOTDs ng Kasden. Uunahin ko po si Kath mga sombreros, yung kanyang suot doon sa new movie alert ng Hello Love Again ay nagkakahalaga lang naman yung total, i-breakdown natin mamaya. Ang suma total po ng kanyang outfit mga sombreros, 1.6 million pesos mga sombreros. Baka lang naman curious kayo mga sombreros kung kaya ginawa ko itong vlog na ito mga kasombreros. Sobrang mahal mga sombreros at ito no, himay-himay natin kung bakit nga ba ganito kamahal at ganito kalaki ang presyo ng kanyang OOTD. Naisipin mo, parang simple lang no, parang kumbaga pa nabili mo lang dyan sa may kumbaga pa sa mga brands na hindi naman ganun talaga kamahal, hindi aabot ng ganoon kamahal mga sombreros. At malalaman din natin kung bakit ganito kamahal. No, unahin natin si Kath mga sombreros, tapos yung kay Alden naman mamaya ay yung worth or yung halaga ng kanyang OOTD sa Box Office Entertainment Awards naman mga sombreros, hindi dito sa new movie alert. Ang unang presyo mga sombreros, ito yung talagang nagpamahal sa OOTD ni Ma'am Kath, yung Tiffany Hardware Double Long Link Earrings. Yung kanyang hikaw mga sombreros, kung napapansin nyo, dalawang mahaba siya at saka nagkakahalaga lang naman. Handa na ba kayo? Handa na, yung ginawang game ka na ba? Pero pa mga sombreros, ang halaga po nito ay $3,500 na kung i-convert natin sa piso ay tumataginting na 202,056 pesos and 75 cents. Grabe mga kasombreros, no? Akalain natin kung titingnan mo na parang simple lang, parang mumurahin lang, pero ganito yung kanyang worth mga kasombreros. That's galing mga kasombreros, or galing po yan sa Tiffany and Company. Ayun, so ang susunod naman mga sombreros, yung Tiffany T Narrow Diamond Ring na nagkakahalaga ng $4,000. Agoy, na kapag kinonvert natin ay 230,922 pesos. Grabe mga sombreros, sobrang laki, sobrang mahal mga sombreros. Ito yung sinasabi ng ilan na yung ito kasi diba nakita sa video, yung parang may pinakita si Kath na yung kamay niya na kanan, pinakita niya kay Alden. Tapos sabi ng iba, sinasabi daw ni Kath na hindi ko suot yung promise ring na kulay itim. Pero hindi po mga sombreros, parang siguro ito kumbaga parang hinuha ko mga sombreros na pinakita niya yung kanyang diamond ring na nagkakahalaga lang naman at more than 230,000 pesos mga kasombreros. At saka ito pa no, yung Tiffany T1 Narrow Pave Diamond Ring Bangle. Yung bangle ni mga sombreros ay nagkakahalaga lang naman, ito yung pinakamahal sa lahat mga sombreros. Yung bangle ni mga sombreros ay $21,000. Pag estimation natin sa piso, nako, magugulat kayo mga sombreros. So 1,212,340,000 pesos and 50 centavos. So talagang dinala pa yung 50 centavos mga sombreros. Sobrang mahal mga sombreros, no? Sa akin dito, yung negative side ko, kumbaga pa parang sobrang mahal naman, sobrang luho, sobrang, don't take this against me mga sombreros. Ito ay personal opinion ko lang po bilang tao, kasi syempre hindi na natin sila ka-level when it comes to pera. Ay parang isipin mo na parang sobra-sobra naman for that particular event lang ay nagsuot si Ma'am Kath ng kumbaga pa sobrang mahal na kung gagastusin mo or ilalaan mo sa ibang mga bagay ay kumbaga pa mas maganda sana, parang mas beneficial. Yun pa ay side ko lang po mga sombreros. Pero sa positive side ko naman ay syempre kaya naman nilang gumastos, and at the same time meron kasi silang parang kumbaga pa team or nag-handle sa kanya na
si Mami Min lang naman yung kanyang manager. Pero syempre, parang yung mama kasi ni Kath mga sombreros, isa sa mga businesses niya ay yun nga, jewelry shop. No, meron silang dati naalala ko sabi nun sa interview ay nagpapautang siya, parang high school days or maliit pa lang si Kath ay yun talaga yung business ni Mami Min. Nagpapautang siya ng mga alahas sa mga teachers and so on. So yun, so hindi natin hindi natin siya pwedeng i-judge kasi parang usual na yun para sa kanila. And syempre afford ni Ma'am Kath ng mga sombreros. Pero sa atin lang syempre kung ikakawang gawa, gagastusin sa ibang bagay o gagamitin sa ibang bagay, mas beneficial sana. Pero nga, meron din namang tinutulungan si Ma'am Kath aside from this occasion or this kung particular instance mga sombreros na mahalaga, sobrang mahalaga na mga okasyon ay talagang gumagastos sila, and that's fine. Suma total mga sombreros, yun lang, parang yung negative side ko ay parang kumbaga personal opinion, pero as a whole ay okay naman yun mga sombreros na wala tayong ano dun kasi syempre special occasion at saka K naman nila. Pero po na 1.6 million ang kanyang halaga mga kasombreros. Grabe no? Yung kay Sir Alden naman, napunta tayo kay Sir Alden. Ito yung suot niya sa Box Office Awards kung saan nga siya at si Ma'am Kath ay tinanghal na Box Office King and Queen. Tapos yung sa kanya naman medyo mura-mura lang konti. Mura-mura ng konti, halos 1 milyon na. Nagkakahalaga lang naman ang kanyang OOTD mga sombreros for that particular event ng 988,130,000 pesos mga sombreros, no? 130 pesos pala. So yun, no? Almost 1 million na rin. So i-breakdown natin kung bakit siya umabot ng gantong kalaking halaga mga sombreros. Yung kanyang suot, unang-una, yung men's double-breasted blazer na kulay dark blue mga sombreros ay nagkakahalaga ng $1,070. So that's equal to approximately 61,704 pesos mga sombreros, no? More than 61,000 mga sombreros. Ito ay galing po sa company na Golden Goose mga kasombreros. Tapos yung kanyang men's pants mga sombreros, yung kanyang pantalon na dark blue wool din po ay nagkakahalaga ng $420,000 or $420 lang pala mga sombreros, sorry. Tapos pag kinonvert natin yan ay 24,220 pesos mga sombreros. Sobrang mahal pa rin mga sombreros. Yung kanyang dito yung Alpino Sol mga sombreros, ito yung parang boots or sapatos niya na sinuot niya that day ay nagkakahalaga, mas mahal pa ito mga sombreros, nagkakahalaga ng $1,295 or that's equal to 74,705 pesos and 31 centavos, courtesy of Christian Louboutin. Ito mga sombreros, ito yung parang boots niya, parang sapatos niya that time. At ang pinakamahal talaga sa lahat ay ito, yung kanyang relo. Sa mga hindi po nakakalam, si Alden po ay mahilig sa relo. As in, meron siyang collection. Nakita ko nung pag-house tour niya mga sombreros ay talagang sobrang dami niya. Collector siya ng mga relos. At ang Rolex na kanyang suot-suot mga sombreros ay tinawag niya Cosmograph Daytona in Black Oyster Steel na nagkakahalaga lang naman na 827,500 pesos. So, almost 1 million siya. So, ito yung pinakamahal sa lahat na kanyang sinuot that day mga sombreros. Kayo, ano yung masasabi niyo po dito sa topic po natin na ito mga sombreros? And yung suma total nga ay nagkakahalaga yung kanyang outfit all in all ng 988,130 pesos. Ang mga details po na ito mga sombreros ay inaon natin sa preview.ph na kung saan silang dalawa ay parehong brand ambassadors or covers nitong May mga kasombreros. At ang ating tula sa vlog nito mga sombreros ay pinamagatan nating sobrang mahal. Sobrang mahal. Alam nating si Box Office King Alden ay mapagmahal. Kitang-kita naman sa mga relos na pricey na gawa sa mamahaling bakal. Ngunit para sa ating mga mahihirap, ultimo, bulsa ay hindi makapal. Masasabi nating parang labis-labis at sobra naman yatang mahal.
Naiintindihan naman nating mga fans na ito ay pang espesyal na okasyon. Sila rin naman ay deserve ng ganito, kaya let's be happy and move on. Vatican City ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Rolex ni Sir Alden ang humatak sa napakalaking presyo. Pangalawa sa smallest country ang Monaco. Sabi ni Alden kay Ma'am Kath, ay sana sagutin mo na ako. Pangatlong pinakamaliit ang Nauru. Sa mahal ng earrings ni Kath, tayo na lang sa upuan ay napapaurong. Ikaapat ang bansang Tuvalu. Ang mga mata natin ay nanlaki sa mahal na suot ni Alden na tuxedo. Panglima ang San Marino. Milyong halaga na OOTD ni Kath. Pwede nang ipatayo ng disenteng negosyo. Liechtenstein ang ika-6 na smallest country. Sa sobrang expensive na mga jewelry, parang gusto kong kausapin ng may-ari. Joke lang syempre. Marshall Islands ang 7th smallest. Kayo ba? Gusto nyong mahawakan ang relo ni Alden na Rolex? Ikawalo ang St. Kitts and Nevis. Level ng Kathden outfits. Mapapanganga, mapapahiyaw, matutuwa ka na lang sa inis. Maldives ang 9th smallest na bansa. Doon sa video na kamay ni Kath kay Alden ay pinakita itong singsing na siguro na 1.2 million ang halaga. Ika-10 ang bansang Malta. Sa laki at mahal na mga presyo na mga ito, mga mata natin tila lumuwa. Pati mga bibig biglang napa. Wow! Ang top 10 smallest countries ay mula sa Britannica. Pag meron pa kayong komento, ay wag nang magpatumpik-tumpik pa. Dali na! Sana pa nagustuhan ninyo ang ating simple at payak na tula mga sombreros. At ang ating verse din po ay related din po sa price, presyo or halaga. 3 verses lamang po ito. 1 Corinthians chapter 6 verses 18 to 20. So ito lang po yung mga sombreros. No? Sabi dito, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For, ito yon, you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang suma total dito mga sombreros, no, kung susumahin natin, ang ating buhay ay binili ng napakamahal at napakataas na halaga na walang sino man at walang kahit na ano pa man ang kayang itumbas. Bakit? Because Jesus Christ died for our sins and His blood was shed on the cross of Calvary so that we would be redeemed. Ang mga tao, mga sombreros, ganito po yun. Nagkasala tayo. Sa Old Testament, yung mga tao kapag nagkasala, nagkakaroon ng sila, nagdadala sila ng mga sin offering, peace offering. Yung mga hayop na kumbaga pa unblemished, yung talagang walang sakit mga sombreros, mga baka, mga kalapati, mga kambing, mga tupa. So yun yung parang pang-offering mga sombreros. Sinusunog po yun at saka yung dugo nun, parang yun yung naging aroma sa Diyos para mapatawad po ang ating mga kasalanan. And not until na hindi na kaya, kumbaga pa sa presyo, kung tayo po ay nagkautang, kumbaga pa naipon hanggang sa naging billion, hanggang sa naging trillion, hanggang sa naging gazillion, hanggang sa hindi natin kayang bayaran yung utang natin mga sombreros. Kunwari, tayo po ay nagkaroon ng utang sa isang lending company o sa isang tao o sa isang business, no? Nagkautang tayo ng kumbaga pa 2 million or 3 million tapos hindi natin kayang bayaran. Tapos lagpas pa din yung utang natin mga sombreros. Yun po ang nangyari sa mga tao in general. Tayo mga mortal beings, naging kumbaga pa umabot na sa sukdulan, umabot na sa langit ang ating mga kasalanan na hindi na kayang tumbasan o hindi na kayang bayaran pa ng mga tupa, ng mga kambing, ng mga baka, kahit na libo-libo pa mga sombreros. Tapos, mahal ang presyo. So, hindi na kaya ng ganong mga peace offering or sin offering mga sombreros. Kumbaga pa, meron ng someone na kailangang ialay para matumbasan yung, kumbaga pa yung presyo
yung utang, mga kasambreros, mabayaran, at saka kumbaga pa yung mga interest, no, lahat-lahat na mabayaran, mga kasambreros, na fully paid. Tapos only Jesus Christ is the ultimate and the most perfect sacrifice para mabayaran ang lahat ng pagkakautang ng humanity. Right? So nagigets po natin. Ito po yung ibig sabihin ng mga kasambreros na yung sa verse 20, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Possessive, mga kasambreros, ang ating katawan ay hindi na sa atin. Kumbaga pa, di ba, kung ang tao nagkautang sa gantong kumpanya, gantong tao, tapos nanilbihan siya doon, naging alipin siya doon, naging katulong, naging kasambahay, for example, para mabayaran yung pagkakautang, mga kasambreros. Kasi nga wala siya pambayad kaya yung sarili na lang niya yung panambayad. Parang ganoon din po, mga kasambreros, hindi literal na nagiging kasambahay tayong lahat o nagiging alipin tayo ng isang tao na pinagkakautangan natin, pero God is the ultimate, kumbaga pa, amo, master, kasi nga binili niya tayo. Kumbaga pa, meron siyang karapatan sa atin, sa ating katawan, sa ating spirit, sa ating soul, sa ating entirety, mga kasambreros. Kaya sabi niya dito, glorify God in your body and in your spirit. So, pero ito, mga kasambreros, hindi ito, isipin na natin na nililimitahan natin ang ating sarili kasi kay Lord pala tayo, ganyan, so wala tayong freedom. No! As a matter of fact, you are thinking the opposite. Kapag na kay Lord tayo, ay nagkakaroon tayo ng mas malawak na freedom, mas malawak na enjoyment, mas mataas na form of happiness, which is joy, and then the highest form of liberty, mga kasambreros. Kumbaga pa, nag-iiba o iibahin ni Lord yung perception mo, yung mga gusto mo, yung mga passion mo, yung mga hilig mo, yung mga, kumbaga pa, yung direksyon ng thinking mo, babaguhin niya yung mga kasambreros. That will lead to Him. That will be led to Him, mga kasambreros. And it will lead to something that is happier, more fulfilling, more satisfying, more contentment, mga kasambreros. Iba kasi yung, kumbaga pa, perception ng maraming tao when you are serving God, when you are with God, and when you are, kumbaga pa, doing everything for God. Alright? So, hindi naman buong araw ka dyan magsimba, hindi ka naman buong araw magbabasa ng Biblia, hindi po ganun, mga kasambreros. So, you are, kumbaga pa, you have to be converted, or you have to convert your thinking by reading the Bible, kasi marirenew ang inyong mind, mga kasambreros. Ganito pala, ganyan pala, no? Kasi ang love, mga kasambreros, conquers all, and that is true. That is why God's love conquered the entire humanity, and no one and nobody can do that per se, respectively, no? Kahit na 1,000 presidente pa ng buong bansa ang iaalay, kasi nabasa ko yung The Shepherd Staff, mga kasambreros, and sabi doon 1/3 ng angels na nag-class laban kay God, no, sa parang sa authority niya. And then doon sa meeting point or meeting place ay nagplano ng great plan of salvation ang Diyos, no, until Jesus Christ came more than 2,000 years ago, mga kasambreros. And that happened kasi nagpadala muna siya ng mga warnings, nagpadala siya ng mga prophets na kapag hindi ang mga tao kumbaga pa bumalik sa Diyos ay may tao dito, may kumbaga pa kalagim-lagim, no, malagim ang sasakitin ng buong sangkatauhan. So nagpadala doon sila Moises, no, sila David, yung mga prophets, sila Jeremiah, Isaiah, sila Daniel, no, marami mga kasambreros, sila Samuel, sila Gideon, yung mga leaders sila Deborah. Ang dami, mga kasambreros, na kumbaga pa binigyan ng chance ng Panginoon ng mga tao to repent and to turn to Him, mga kasambreros. Pero hindi, wala hindi yung natupad, mga kasambreros. Pero isang katuparan niya lahat, no? Kumbaga pa sa atin na level, dream come true or fulfillment ng ating pangarap, yung pagpadala ni God the Father kay Jesus Christ to redeem us all, mga kasambreros. Grabe ang pag-ibig ng Diyos if we only realize the depths, the heights, mga kasambreros, and the lavishness, kumbaga pa yung tindi, yung fervent, yung grabe yung tindi, mga kasambreros, ng pag-ibig ng Diyos
That is why sabi niya, flee sexual immorality. Kahit yung immorality, mga sombreros, we are sinning against our body, in our soul, mga sombreros. Sabi niya dito, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not on your own, or you are not your own. So yun, mga sombreros, malinaw na malinaw po na dito siguro sa akin na part ay yung price, yung presyo ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang material things. Pero hindi ko man sasabi na mali sila Ma'am Kat at saka Sir Alden. Hindi po ganun. I'm trying to is yung word na price, mga sombreros, na i-relate natin or kinoconnect natin sa ating verse na dito po sa 1 Corinthians 6:18-20, mga sombreros. Kasi ang presyo dito sa lupa pwedeng mabayaran. Parang kaya pa, no? Kung hindi lang siya milyon-milyon at saka kaya natin. Siyempre, kung ultimo ka lang naman, mangutang ka ba ng milyon-milyon? Siyempre, hindi, di ba? Ayun po ang point ko, mga sombreros. Pero yung ating buhay as a whole, mga sombreros, ay talagang utang natin sa Diyos. So, kung tayo may utang, di ba dapat meron tayong panahon sa kumbaga pagbabalik loob or pagtatanaw ng utang na loob natin, mga sombreros, sa Diyos. Kasi nga, at the end of the day, pag namatay tayo, He also will judge us. So, hindi yung ibang tao. Pero kung ginagawa mo kasi, kapag sinusunod mo yung kung ano yung nasa Biblia, kumaga pa para kang wala kang makakalaban. Makakalaban mo lang siguro yung mga anti at saka against sa word ng Panginoon, mga sombreros. So, yun ang makakalaban mo. Pero, beyond that is, i-bless mo pa rin sila kasi yun sasabi sa Biblia. I-bless mo sila para pag binalik nila sa iyo, sa blessing pa din, mga sombreros. Kasi at the end of the day, si Lord naman ang huhusga kung sino ang tama at mali. Alright? So yun po, mga sombreros. And sobrang nakaka-amaze, nakakamangha. Kumbaga pa, mga sombreros, yung bottom line dito, yung pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobrang presyo. Hindi natin kayang tumbasan. Kung kaya ang ating buhay ay narapat lamang na gamitin natin, mga sombreros, for His glorification. And yun, ang siguro pinaka-reason kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ para sa atin is to yung love, no? Kasi wala na ibang rason eh. Hindi naman tayo karapat-dapat na. Kasi parang nagkasala tayo 1,000 times, no? Multiple and several times. Sa ating English vocabulary, plethora. So, kumbaga pa nag-uumapaw mga sombreros ang ating kasalanan. And there's no valid reason kapag usapang batas, kapag law, kapag legal procedures ang pagbabasehan, ay naku, talo tayo mga tao, mga sombreros, because wala na tayong karapatan na patawarin pa ng Diyos. But there is that 4-letter word, love, na naging rason para tayo po ay manumbalik at panumbalikin ng Panginoon. Kasi kalaban ng Diyos ang tao noon kasi sobrang makasalanan. Kumbaga pa, merong trap, merong bubong, merong harang, may boundary between God and men. That is why, kumbaga pa sa bubong, yung sa taas, hindi mo nakita yung nasa taas kasi may bubong, mga sombreros, and parang yun yung naging silbing harang nung nagkasala talaga ang mga tao sa Diyos without, kumbaga pa, nung hindi pa dumating si Jesus Christ, mga sombreros. So yun lamang po, mga sombreros, and maraming salamat po ulit sa mga nagsusubscribe. Nawa po ay sa mga nag-appreciate din po ng ating Bible verses. Maraming salamat po. Dito ko na-realize, mga sombreros, na marami pa rin pala ang nagmamahal sa gospel. Marami pa rin pala ang nagmamahal sa Biblia. And glory be to God, na siya po ang dapat na mapurihan, mabigyan ng karangalan, mapasalamatan sa kanyang dunong na ibinibigay po sa atin. And I'm just an instrument. Ang inyong hamak at saka ultimo at ordinaryong lingkod, mga sombreros, ay isa lamang pong instrumento at kasangkapan ng Panginoon. And lahat ng glory, lahat ng honor, lahat ng thanksgiving, lahat po ng respect, lahat po ng reverence, mga sombreros, lahat po ng sacrifice na meron tayo, mga sombreros, ay bibigay natin sa Panginoon, which is the author and the finisher of our faith, Jesus Christ. And He's the same yesterday, today, and forever. And His love for us all is from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting. Walang katapusan, mga sombreros. Nawa po ay patuloy pa rin po kayo magsubaybay, mga sombreros. Maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga nanonood, syempre, at sa mga subscribers natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Maraming salamat po sa Kathleen
love teams, kina Ma'am Kat at saka Sir Alden mga smurfs, kasi nagiging blessing sila unknowingly to millions of people and content creators sa buong mundo. Thank you so much po, and maraming salamat sa mga nagko-comment. See you sa susunod na segment, sa susunod na vlog. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye po mga sombreros. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye po! Bye-bye! Bye-bye!